Ang pinakadelikadong ISS mission. Ito ang ISS, ang pinakamalaki at pinakakomplikadong istruktura na ginawa ng tao sa kalawakan. Umiikot ito sa planeta sa bilis na 28,000 kilometers per hour, 400 kilometers above Earth, at kumukumpleto ng isang buong ikot kada 90 minutes. Isa ito sa pinaka-ambisyosong engineering projects sa kasaysayan. Gawa ito ng 15 nations, kasama ang US at Russia. Isang international na high-tech research outpost. Walang atmosphere, sobrang lamig, at nakakapasong radiation, at mga debris na mas mabilis pa sa bala. Sobrang liit lang ng chance ng pagkakamali dito. Kailangan gumana ng perfect lahat ng system. Ang mga docking maneuvers ay high-stakes operations. Kapag okay ang araw, minomonitor ng ISS crew ang climate change at gumagawa ng mga eksperimento na pwedeng magbago sa buhay sa Earth. Pero kapag bad day naman, kailangan nilang gumamit ng duct tape para ayusin ang high-voltage solar panel na nakabitin sa robot arm habang nasa vacuum ng space. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creators. Salamat po. Ito si Mark. Base ang karakter niya sa mga tunay na karanasan ng astronauts. Pero gawa-gawa lang siya para itour ka sa isang typical na araw sa ISS. Well, halos typical. Nilagyan lang namin ng excitement sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang totoong events sa isang high-stakes na araw sa orbit. Isang minuto na lang at gigising na si Mark. Clueless sa kaguluhang naghihintay sa kanya mamaya. Lumulutang siya sa sleeping bag, nakastrap sa wall ng kanyang maliit at walang bintanang personal cabin. Patay ang ilaw para masunod ang natural na body clock. Habang nangyayari iyon, tumatakbo ang station sa space sa bilis na 28,000 kilometers per hour. Kada 45 minutes, sumisikat o lumulubog ang araw. Ibig sabihin, parang 16 days ang pinagsisiksik sa isang araw. 6 a.m. sharp, oras na para gumising dahil may 10 hours work si Mark. Ang unang challenge niya, gumising habang zero gravity. Tinanggal niya ang earplugs. Ang constant na ugong ng mga fans at machines ay kasing ingay ng isang mataong kalye. Kung walang ventilation, ang CO2 na ini-exhale ni Mark ay mananatili sa paligid ng ulo niya at pwedeng ikasuffocate niya habang natutulog. Nagpunas si Mark. Walang showers dito kasi mahalaga ang tubig. Halos lahat ng tubig ay nire-recycle mula sa pawis, hininga at pati ihi. May high-tech na filtration system na nagko-convert ng 98% nito pabalik sa inuming tubig, at least 6,000 liters kada taon. Gamit ni Mark ang system na ito para punuin ang drinking pouch niya. Nagbihis siya gamit ang parehong damit na ilang araw na niyang suot. Yung maruruming damit niya? Sa loob, todo trabaho ang thermal control system para hindi sila maluto. Gumagamit ang passive system ng insulation, surface coatings, heaters at heat pipes para i-balance ang temperature. Yung active system naman ay gumagamit ng tubig at ammonia. May water-based cooling loops na sumisipsip ng init mula sa crew at electronics. Tapos dinadala ito sa heat exchangers, tapos sa ammonia circuits na siyang naglalabas ng init sa giant radiators. Dito nila binubuga ang init palabas ng space. Pinapanatili ng TCS ang loob ng station sa maximum na 24 degrees Celsius at hindi bumababa sa 18 kahit nasa shadow ng Earth, kung saan bumabagsak ang temperature sa minus 160 degrees. Sa ISS, survival ay nakasalalay sa remote control. Mula sa pag-manage ng CO2 hanggang sa pag-circulate ng hangin, oras na para magtrabaho sa halos zero gravity. Pero syempre, breakfast muna. Wala pang idea si Mark kung gaano niya kakailanganin ito ngayon. Scrambled eggs na galing sa plastic pouch at ni-rehydrate. Ang kape ay milagro. Pwede niya itong higupin gamit ang special zero-gravity cup. Dumikit ang likido sa gilid at paakyat sa bibig niya gamit ang surface tension. Kasama niya si Dimitri, ang kabady niya sa kape at crewmate mula Russia. Kahit may war, sanctions at dekadang mistrust, magkasama pa rin ang Russians at Americans sa station na ito. Isang marupok na alliance na pinagsasama ng science, diplomacy at syempre, caffeine. Dumating na rin ang iba pang international crew. Karamihan ay Americans at Russians, pero may Europeans, Canadians at Japanese din sa board. Sumunod na ang morning briefing. Pinag-uusapan ng crew ang schedule para sa araw sa isang live feed kasama ang 5 ISS ground control centers sa buong mundo. Ang pinaka-urgent na issue, isa sa mga ISS solar panels ay sira. 2 punit, isa halos 1 meter ang haba. Umaasa ang buong station sa solar power. Kapag nabawasan ang power input, kailangan nilang bawasan ang mga system o baka pati shutdown. May kailangan lumabas para ayusin ito. Ang mission na ito ay magiging pinakadelikadong spacewalk sa kasaysayan ng ISS. Ang solar panels ay live, 100 volts ng kuryente. Wala ring dalang replacement parts o tamang tools ang crew. Grabe ang risk ng mission. Nag-volunteer ang US astronauts na sina Scott Peresinski at Doc Wheelock. Pero bago ang spacewalk, may isa pang critical item sa agenda.
may bagong Russian module na dapat mag-dock ngayon, ang pre-shell. Usually, hindi sabay ang arrival ng module at spacewalk sa isang araw, pero dahil ito ay para sa video natin, gagawin na nilang sabay. 2 araw bago ito, nasa Baikonur Cosmodrome tayo, isang launch site sa gitna ng Kazakh Steppe. Pinapatakbo ito ng Russian Space Agency na Roscosmos. Sa launchpad, may Soyuz 2 carrier rocket. Nakastrap sa taas nito ang MS-17 spacecraft, sakay ang puso ng mission, ang 4-ton pre-shell node module. Nagsimula nang humiwalay ang spacecraft mula sa rocket sa height na 193 kilometers. Ang capsule ay nagsimula ng orbital ballet nito, inaayos ng maingat para tumapat sa trajectory ng ISS. Aabutin ng 2 araw para makalapit. Ngayon, 200 meters na lang ang layo. Hawak hininga ang buong team, floating sa space o nakatutok sa screen sa Earth. 260,000 solar cells across 2,500 square meters ang laging nakarotate para sundan ang araw. Kapag nasa shadow ng Earth ang station, nagkaka-activate ang backup batteries. Tinanggap ni na Mark at ng crew ang bagong module. Ang pre-shell ay may 6 docking ports para sa mga future modules at Russian spacecrafts. Maayos ang lahat. Time for some science. May 15 na mice dito. Hindi nila alam kung bakit bigla silang lumulutang, pero bahagi sila ng isang mahalagang experiment. Bago dalhin sa space, tinurukan sila ng special antibodies. Pinagmamasdan ni Mark kung paano nakakaapekto ang antibodies na ito sa bone growth habang nasa zero gravity. Sa space, bumibilis ang bone loss. Kaya perfect ang setting na ito para subukan ang mga posibleng gamot. Ang experiment na ito ay magiging bahagi ng pagdevelop ng Prolia, isang gamot laban sa osteoporosis sa Earth. Next stop, plants. Ito ay Arabidopsis o mas kilala bilang mouse ear cress. Isimpleng halaman lang sa Earth, pero bida siya dito sa space. Usually, ang halaman ay tumutubo pataas dahil sa gravity at sumusunod sa ilaw. Pero sa orbit, nawawala ang gravity. Kaya anong mangyayari? Sa Earth, ang ugat ay pababa at ang dahon ay pataas. Sa space, wala nang direksyon. Tumutubo ito sa kahit saan. Tuloy-tuloy ang research ng ISS crew, mula sa physics experiments hanggang biomedical studies na pwedeng tumulong gamutin ang cancer o sakit sa puso. Ang ilang siyensya dito ay pwedeng magbago ng buhay sa Earth. Pero ngayon, ibang bagay ang kailangan harapin ni Mark. Ang pinakadelikadong spacewalk sa kasaysayan ng ISS. Ito si Scott Parazynski, ang totoong astronaut na gumawa ng spacewalk na ito. Ito ang magiging pinakaimportanteng EVA o extravehicular activity sa buong career niya. Kasama niya si Doug Wheelock na tutulong mula sa TRUS. Nasa loob sila ngayon ng Quest module, ang airlock ng station. Dahan-dahang binabaan ang pressure sa loob para sumabay sa cosmic vacuum sa labas. Sinisecure nila ang mga safety tether nila para hindi sila matangay palayo sa space. Pagkatapos, binuksan ang hatch at lumabas sila sa kalawakan. Pumunta sila papunta sa sirang solar array. Wala silang tamang tools or replacement parts. Ang meron lang sila ay 5 temporary braces na ginawa nila gamit ang aluminum strips, wire at duct tape. Walang nakakasiguro kung gagana ba ito. Ang solar panels ay may 100 volts na exposed na kuryente. Isang maling galaw, pwedeng mamatay dahil sa electric shock. Bawat metal parts ng suit at tools ni Scott ay triple wrapped ng insulating tape. At isa pa, ang layo. Yung sira na panel ay pinakamalayong nilakbay ng kahit sinong astronaut mula sa airlock. Si Scott ang una. Masyadong maiksi ang robotic arm, kaya nagdagdag sila ng 15-meter extension. Dahil dito, mas naging mahirap para kina Mark at sa crew na i-guide ang arm mula sa loob. Nalock na ang boot ni Scott. Umandar na ang arm ng dahan-dahan papunta sa sira na solar panel. Medyo matagal ang biyahe. Nakabitin si Scott sa ere, 400 kilometers above the Amazonian rainforest. Mukhang maganda ang panahon sa baba. Pakiramdam niya, parang maliit na uod sa dulo ng fishing rod, nakatali sa bakal, na tumuturo sa kawalan. Sa pamamagitan ng radios, pinaalalahanan siya ng crew niya sa lahat ng danger, tulad ng matatalim na gilid at live wire. Pagdating niya sa solar panel, nakita na niya agad ang sira. Nagsimula na siyang magtrabaho. Hawak hininga ang lahat, crew sa ISS at mga engineers sa lupa. Tahimik na tahimik habang pinapanood nila ang bawat galaw ni Scott. Isa-isa niyang ipinasok ang mga handmade braces sa butas ng panel para siyang naglalagay ng cufflinks sa marupok na metal. Gumana, humawak ang braces, napabuntong hininga ang buong crew sa ginhawa. Nasa 25 taon na sa orbit ang ISS and unti-unti nang nagpapakita ng edad. Laging nasisira ang aircon and may times na nagloloko ang oxygen system. Minsan may tumatagas na hangin at hindi nila alam kung saan galing. Pagsapit ng year 2030, ang 420-ton satellite na ito ay babagsak pabalik sa karagatan. Isang shooting star na babalik sa mundo sa isang planado at kontroladong pagtatapos ng isang stellar chapter ng human collaboration at engineering. Pasalamat si Mark sa bawat minuto niya sa orbit, pero handa na rin siyang umuwi. Para makasama ang pamilya niya, maramdaman ang gravity at makakain ng totoong pizza, yung nagkakalat ng crumbs kahit saan.
At syempre, makaligo ng matagal na mainit na shower para banlawan ang lahat. Sa labas, lulubog na naman ang araw, pang 13 beses ngayong araw. Good night, ISS.